Dapat talaga na ito ang pinakamasamang araw para sa mga lamitang manok na umatake sa lugar na ito sa lahat ng mga lugar. Ang mga gulong manok na ito, na karaniwang tinatawag na beltos, ay maaaring mga mabangis na halimaw, pero ang buong kawan ay nakakaranas ng walang sakit na kamatayan sa kamay ng aming kaibigan. Ang mga awa kenner na dapat sana ang humawak sa mga manok na ito ay nasa labas ng kanilang sarili, patuloy na nagtataka kung ano ang tumama sa mga manok na ito. Sa kanilang pagkakaintindi, maaaring may ibang awa kenner na lihim na ipinadala at inasikaso ang mga halimaw, pero walang katuturan na may sino man na nagwawali sa kanila ng sabay-sabay nang hindi man lang nagpapakita. Sa katunayan, literal na wala sa bansa na ito ang uri ng talento na kailangan para lipulin mga pulutong ng mga halimaw sa isang iglap. Ngunit, hindi nila alam na ang misteryosong tao ay walang iba kundi ang ating kaibigan, si Kang Ziuho, ang may-ari ng simpleng maliit na restoran na nakalocate sa lugar na inaatake ng mga nilalang na may balahibo. Karaniwan, hindi siya nakikialam sa mga ganitong bagay, pero dahil ang karne ng belto ay nagbibigay ng pinakamakatas at pinakasarap na steak na kilala sa tao, hindi siya nakatiis. Pinatay niya ang mga halimaw at kumuha ng magandang piraso ng karne para sa kusina. Habang naghahanda na siyang gumawa ng bagong putahe gamit ang sariwang nakuha, may dumating. Mukhang bisita mula sa Awa Kenner Association, partikular na narito para mag-check-in. Sa aming bata, mukhang dumating ang kinatawan ng asosasyon para makita kung okay lang siya pagkatapos ng pag-atake ng belto. Well, ayos lang ang aking tao. At kung siya'y magiging tapat, madalas mangyari ang ganitong bagay, isa na namang martes lang ito para sa kanya. Ang kinatawan ay nahimak na marinig na walang nasaktan, lalo na't karamihan sa mga residente ay nakaalis na. Lahat ng pinsala ay magandang balita. Bigla, nanginginig ang ilong ng lalaki nang makahawakan siya ng nakakatakam na amoy na nanggagaling sa maliit na kainan ni Kang. Ang amoy ay napakasarap na hindi mapigilan ng kinatawan na mag-crave ng isang kagat, kung ang restoran ay bukas na para sa negosyo. Ang aming bata ay hindi maaaring tumanggi sa isang potensyal na customer, o maaari ba? Kapag pumasok ang tao mula sa asosasyon, agad niyang napapansin kung gaano kalinis at kaayos ang lugar, parang isang set ng pelikula mula sa isang Hollywood na drama. Comfortable siyang nag-ayos at iginiit na makita ang menu bago mag-order, pero sa kanyang gulat, ang restoran ni Kang ay walang menu. Ang pagkain ay nakadepende sa mga sangkap na mayroon sila sa araw na yon. Ito ay basically isang espesyal na pang-araw-araw. At para sa araw na ito, ang aming bata ay nagluluto ng mga belto steak. Ang banggit ng belto ay agad na nakakuha ng atensyon ng representante. Pagkatapos ng lahat, iyon ang parehong malalaking ibon na umatake sa lugar na ito ilang sandali na ang nakalipas. Siyempre, ang lahat ng kredito ay kay dakilang guro na si Gam Sang-ho na pinatay silang lahat sa isang iglap. Hindi nagmamakaawa si Kang tungkol sa kanyang sariling pagkakasangkot. Tumango lang siya at nagpasalamat sa matapang na mandirigma sa pagtanggal ng banta. Maaaring nakakatakot ang mga halimaw na yon, pero pareho silang napakaganda kapag iniihaw ng perpekto. Sigurado si Kang na magugustuhan ng kanyang customer ang steak. Ang pagbanggit sa steak ay nagdulot ng kaunting pagkabahala sa mahirap na customer. Karaniwang mahal ang mga steak, at hindi siya sigurado kung handa ang kanyang pataka para doon. Samantala, ang tauhan ko ay kumuha ng panghiwa at naghiwa ng pantay na hiwa para sa mga steak. Pinapanguya niya ito ng walang iba kundi asin at paminta, pinapanatiling simple at pinapayagan ang laman na magsalita. Habang siya ay nagtatrabaho sa masarap na ulam na yon, bumalik tayo ng kaunti at pag-usapan ng aming kaibigan. 3 dekada na ang nakalipas, nagising si Kang sa isang ganap na ibang mundo. Isang sinumpaing lupain na puno ng mabangis na mga dragon at mga halimaw na kumakain ng laman na naglalakad sa mga kalye. Sa simula, ang pakikibaka ay isang impyerno. Pero sinuwerte siya. Nagkaroon siya ng napakalakas na lakas, sapat upang kahit ang mga dragon ay pawisan. Sa huli, napabagsak pa niya ang Demon King mismo. Ang tagumpay na yon ay nagbigay sa kanya ng tiket pabalik sa Earth. Pero sa kanyang kalungkutan, hindi na pareho ang Earth na kanyang naaalala. Sa oras na bumalik siya, ito rin ay nasakop ng mga malupit na halimaw. Pero, wala sa mga yon ang nakapigil sa kanya na habulin ang pagreretiro na lagi niyang pinapangarap. Isang payapa, tahimik, at mahinahong buhay.
Pagkatapos ng 30 taon ng pakikipaglaban sa mga halimaw at sa sinumpang hari ng demonyo at sa ibang mundong iyon, tapos na siya sa mga ganitong pagpatay. Wala nang labanan, wala nang pagdanak ng dugo. Sa kabutihang palad, ang pagputok ng mga halimaw ay nagdulot ng bagong bagay. Ang mga ordinaryong tao ay nagsimulang magising ng kanilang sariling mga kapangyarihan. Ang nag-alab na iyon ang naging sanhi ng kontra-atake ng sangkatauhan. Sa lahat ng mga bagong gising na ito na nagbabantay sa mundo, hindi na kailangan ang pagkakasangkot ni Kang. Ngayon, nagbukas siya ng isang restaurant, naging chef, at nagpa siya na mula ngayon, ang gusto lang niyang gawin ay magluto ng napakasarap na pagkain. Habang ikinukwento ko ang lahat ng ito, ang bell-toe steak ay handa ng ihain. Ang pagkain ay mukhang napakasarap, at ang lalaking malapit ng samubo nito ay halos hindi mapigilan ang laway na umaagos mula sa kanyang nakabukas na bibig. Talagang hindi niya inaasahang makakaranas ng ganitong kasiyahan hanggang ngayon. Ang pagtingin pa lang sa pagkain ay lalo siyang pinapalakas ang gutom, kaya mabilis siyang kumagit, ngunit ang kanyang mga mata ay lumaki habang sumasalubong sa kanya ang lasa na parang alon. Ang karne ay perpektong juicy, may tamang halo ng maanghang at maasim. Ayos lang na ang mga bell-toe na nagpatakbo sa kanya sa buong araw ay nagtataas ng kanyang kalooban. Halos di na niya mapigilan ang sarili na kumagit muli, at sa lalong madaling panahon, kumakain na siya ng isang piraso pagkatapos ng isa pang piraso hanggang sa malinis na ang buong plato. Ngayon na natapos na siyang magsaya sa masarap na pagkain, panahon na para bayaran ang kanyang utang. Nagkataon, ang taong ito ay nasa isang swerte. Ang restaurant na ito ay hindi naniningil sa mga unang beses na customer, na labis na ikinagulat ng lalaking mula sa asosasyon. Hindi siya makapaniwala na nagkaroon siya ng 5-star na pagkain ng libre. Lahat ng pagod niya ay nawala, at siya ay nakakaramdam ng sariwang sigla mula ulo hanggang paa. Matapos ang ganitong magandang karanasan, sabik na siyang gumawa ng mas maraming alaala sa maliit na restaurant na ito. Gayunpaman, iginiit pa rin niyang bayaran ang magandang karanasan. Dahil hindi umatras ang lalaki, pumayag si Kang na tumanggap ng $10. Masayang nagbayad ang lalaki at bago umalis, may hinihiling siya. Gusto niyang manatiling ligtas si Kang. Mahirap ang mga panahong ito para sa mga hindi nagising, at mapanganib na mahipit sa isang lugar na puno ng mga halimaw. Bilang pag-iingat, sinabi niyang mag-evacuate si Kang kaagad kung may mangyari, at ibinigay pa ang kanyang business card sakaling kailanganin ng tulong. Kumpara sa ilang taon na ang nakalipas, nang ang lugar na ito ay halos naging disyerto, napakabuti na. Mababaw na makita ang mga sentro ng kalakalan tulad ng mga kafe, bar, at palengke na muling umuusbong. Pinapaalalahanan niya ang chef na si Goldie na isang tawag na lang siya kung kinakailangan. Habang umaalis ang lalaki, naiwan si Kang na nag-iisip kung gaano talaga kahirap ang panahon nito para sa mga taong hindi gising. Kaya naman todo respeto siya sa mga tao gaya ng lalaki mula sa asosasyon, ang mga taong handang isakripisyo ang kanilang buhay para sa publiko. Pagkatapos, sinubukan ni Kang ang sarili niyang pagkain, at sa sandaling tinikman niya ito, lubos siyang nasiyahan sa lasa. Dumadapo ang gabi, at malapit nang tapusin ng aming kaibigan ang araw matapos ang maayos na takbo. Pero bago niya isara ang tindahan, nagpasya siyang gumawa ng mga merienda mula sa mga bell-toe na itlog na mayroon siya na dinala kanina. Habang iniisip niya kung anong klaseng putahe ang tunay na makapagpapalabas ng lasa ng itlog na ito, biglang bumukas ang pinto. Isang lalaki ang pumasok, hindi man lang nagtangkang maging magalang, at nagsimulang sumigaw kay Kang. Siyempre, walang ideya ang ating bida kung ano ang problema ng lalaking ito. Mula sa lahat ng sinasabi, nalaman namin na nandito ang estranghero upang kunin ang isang bagay na para daw sa kanya. Para maintindihan ang nangyayari, balikan natin ang ilang oras. Sa Siotuman Traditional Market, maraming Nagel Alaco ang nagtatangkang magbenta ng kanilang mga produkto. Sa gitna ng kaguluhan, makikita ang ating bida na naglalakad-lakad, naghahanap ng mga sangkap. Para mag-replenish, mula nang dumating ang mga halimaw, ang mga alagang hayop at sariwang gulay ay naging bihira, kaya kahit ang mga pangunahing sangkap ay mahirap hanapin. Wala nang pagpipilian ng mga nagtitinda kundi magsaliksik ng mga alternatibo para matugunan ang kanilang pangangailangan sa pagkain. Pero marami pa ring tao ang nag-aatubiling isama ang laman ng halimaw sa kanilang dieta. Unti-unti, pero, nagsimula nang magustuhan ng mga tao ang ideya.
Marahil dahil mas masarap ang laman ng halimaw kaysa sa inaasahan ng marami. O marahil dahil sobrang mura nito. Sa kahit anumang dahilan, ang mga ayaw pa ring kumain ng laman ng halimaw ay umaasa sa mga pagkaing ginawa sa laboratorio at artipisyal na gulay. Ngunit, wala pa ring tatalo sa lasa ng aktwal na mga sangkap mula sa halimaw, kaya naman ang siotoman. Sumikat ang merkado sa tanyag na may iba't ibang madaling makuhang sangkap mula sa mga halimaw. Isang nagbebenta ang nag-aalok ng sariwang itlog ng Belto. Kahit na hindi tiyak ng nagbebenta kung talagang itlog ng Belto ang mga ito, dahil madalas na magkamukha ang mga itlog ng iba't ibang halimaw. Ngunit ayon sa pagsusuri ng Awakeners Association, nakategorya ito bilang itlog ng Belto. Bago bumili, nagpasya si Kang na kumpirmahin ito para sa kanya. Gumagamit siya ng isa sa kanyang mga kakayahan, na kilala bilang Detect Eyes. Ito ay isang kasanayang nakuha niya mula sa isang pilak na dragon na nagngangalang Canis, ang pinuno ng hilagang hanay ng bundok sa kanyang nakaraang mundo. Ang kakayahang ito ay nagbibigay daan sa kanya na makita ang stats at impormasyon ng anumang target. Nakuha ni Bro ang kakayahang yun habang hinuhuli ang Demon King, at hanggang ngayon, isa ito sa mga pinakaginagamit niyang artifact. Maraming notifikasyon ang lumilitaw, na nagpapatunay na isa lamang sa mga itlog ang galing sa Belto, habang ang iba ay talagang iba't ibang mga halimaw. Dahil dito, kaya na niyang makita ang mga scam ng mga tusong nagtitinda na sinusubukang ipasa ang mga third-rate na produkto bilang premium. Habang natatapos ni Kang ang pagbili ng mga itlog, isang partikular na itlog ang nakatawag pansin sa kanya nang hindi ipinakita ng kanyang artifact ang anumang impormasyon tungkol dito. Nang makita ang kahirapan ng itlog, nagpasya siyang kunin din yun. Pabalik sa bahay, binukas niya ang isang Belto na itlog at agad itong niluto, pinagsama ang masarap na Belto na scrambled egg. Ang mayamang amoy at lasa ay agad nagbalik ng mga alaala, ang mga bihirang sandali kapag ang masarap na pagkain ay isang luho, at ang pagkakaibigan na ibinabahagi sa mga kasama sa labanan. Ang malambot at masarap na lasa mula sa kombinasyon ng Belto na itlog at gatas ng kauho ay bumabalot sa kanyang dila, malambot at nakasasatisfy. Gamit ang kanyang mga mata upang namnamin ang bawat subo, ramdam ni Kang ang matinding pangungulila sa mga mukha na wala na. Pagkatapos, muling bumalik ang kanyang atensyon sa mahiwagang itlog, ang isa na hindi mabasa ng kanyang artifact. Mula sa alam niya tungkol sa artifact ng dragon na ito, ang kanilang mga artifact ay natural na nabubuo kapag natanggap nila ang kanilang mga kapangyarihan. Habang ang mga dragon ay maaaring makaapekto sa mga mas mababang halimaw, hindi nila kayang maapektuhan ang kanilang sariling uri. Kaya siguro nabigo ang Detect Eye dahil ang itlog na ito ay tiyak na sa dragon. Nako, tunay na swerte na natagpuan niya ang isang pinapangarap na itlog ng dragon. Habang nag-iisip si Kang kung anong putahe ang maaari niyang gawin mula dito, biglang bumukas ang pinto. Pumasok ang lalaki na may pulang buhok, sumisigaw at humihingi ng bagay na pag-aari niya. Agad na naramdaman ni Kang na may kakaiba. Tulad ng itlog na yon, tumanggi ring ipakita ng kanyang artifact ang anumang detalye tungkol sa lalaking ito. Ngayon ay maliwanag na ang maalab na estranghero na ito ay isang dragon. Nang kalmadong tinanong siya ni Kang tungkol dito, sumabog ang lalaki sa galit, ang apoy ay sumisiklab ng wild habang hinihiling niyang malaman kung paano nalalaman ng ating batang lalaki ang kanyang pagkakakilanlan. Nagbabala si Kang na kalmado lamang siya o baka masunog ang mga kasangkapan. Ngunit iginiit ng dragon na sagutin muna ang mga halimaw. Hindi nais na magkaroon ng laban na maaaring gawing magulo ang kanyang malinis na restaurant, inamin ng may-ari ng restaurant na mayroon siyang Detect Eye artifact, ang kapangyarihang makita ang mga stats ng anumang nilalang, maliban sa mga dragon. Ang pulang buhok ay human gal, nagtataka kung paano nakuha ni Kang ang ganitong bihirang artifact. Umaasa si Kang na ang lalaking ito ay mayroong Detect Eye artifact din. Dahil kung alam niya kung ano ang artifact na ito, madali na lang ipaliwanag ang lahat. Samantalang ang lalaking dragon ay nakakabahala na makita kung gaano kalmado at maayos ang aming batang lalaki habang humaharap sa isang makapangyarihang dragon. Doon niya napansin ang kutsilyo na ginawa mula sa mga kaliskis ng asul na dragon, bagaman ang aming batang lalaki ay tinatreto itong walang higit pa kaysa sa kutsilyo sa kusina. Pagkatapos ay may cutting board na inukit mula sa buto ng dragon. Bilang isang dragon, ang pulang buhok ay labis na nagalit. Ang paggamit ng mga bahagi ng kanyang uri bilang kagamitan sa kusina ay labis na nakababa.
Umuungal siya habang lumalakas ang kanyang apoy, ngunit si Kang ay humihingal sa pagod na pagkaubos, na alam. Magsasalo, ito ay magiging mahirap. Ang dragon ay nagbato ng isang malaking asul na bola ng apoy, ngunit kalmado lang na kinuha ng aking kaibigan ang isang kawali sa tabi at tinamaan ang naglalagablab na orb gamit ang perpektong pagbuhat ng isang home run. Gamit ang kanyang Diyos na bilis, siya ay nagmadali pa sa dragon at tinamaan ito ng malakas sa mukha gamit ang kawali. Ang laban na yun ay nagpasiklab ng mga nakatagong alaala sa dragon. Ang pamilyar na boses ay umaalingaw mula sa nakaraan. Sa nakaraang mundo, si Kang ay minsang humarap sa makapangyarihang hari ng dragon at hiniling ang kanyang artepakto. Gusto niyang talunin ang hari ng mga demonyo sa lalong madaling panahon, kaya walang oras para magtalo. Noon, ang dragon na ito ay bata pa, at ang kanyang ama ay ang may-ari ng artepakto. Orihinal na may-ari. Nang tumanggi ang ama na ibigay ito, alam ng anak na ang kapalaran ng kanilang pamilya ay nakatakdang mangyari. Habang ang aming batang lalaki ay kilala bilang Miro Likes sa kontinente. Nagbalik sa kasalukuyan, inutusan ni Kang ang pulang buhok na linisin ng maayos ang sahig bago pa lumala ang sitwasyon. Sa hindi pagkakaunawaan, kinuha ng dragon ang Wallace at timba upang panasan ang mga bakas ng pagkasunog. Habang nagwawalis ang anak ng dragon, tinanong ni Kang kung saan siya galing, na nagtataka kung paano alam ng nag-aapoy na ito ang tungkol sa detekti na artifact. Gaya ng nakita na natin sa flashback, ang bastardong ito ay ipinanganak sa kontinente ng Espan, isang lugar. Sa nakaraang mundo kung saan nakipaglaban ang aming batang lalaki sa hari ng mga demonyo. Lumabas na ang drakong ito ay bumagsak sa bagong mundo sa pamamagitan ng isang bukas na bitak sa dimensyon. Ang pagbabanggit ng kontinente ng Espan ay nagdudulot ng ilang magagandang alaala sa aming batang lalaki, at hindi siya nagtagal bago niya napagtanto na ang mga pamilyar na halimaw na nakita niya kamakailan ay mula rin sa Espan. Ipinakilala ni Kang ang kanyang sarili gamit ang titulong dati niyang hawak sa lumang mundo. Tinawag siyang Miro Likes, pero sa mundong ito, kilala siya bilang Kang Cheol-ho. Sa puntong ito, tiyak na tiyak ang Draco na si Kang ang parehong tao na nang-abala sa kanyang ama. Matapos ang mahigpit na pangangalaga ni Kang, sa wakas ay nagawa ng sinungaling na yon na linisin ang lugar na parang bago lang ito. Dahil tapos na ang gawain, pinahintulutan ng aming batang lalaki na umalis kasama ang kanyang dragon egg. Mukhang may tanong ang batang ito ng dragon na nais niyang itanong. Bakit hindi niya ibinalik ang artifact ng kanyang ama matapos talunin ang Demon King? Nagtanong si Kang kung sino ang kanyang ama, at ipinakilala ng magalang na anak ang pangalan. Ekman Rex. Aba, mukhang naaalala ng aming batang lalaki ang Rex Dragon. Hindi nakapagtataka na parang pamilyar ang aura ng bastardo na ito. Noon, ang bastardong ito ay bata pa lang, anak ng makapangyarihang dragon na yon. Ang batang tinutukoy ay hindi mapigil ang manginig nang hikbiin siya ni Kang na lumapit. Nakita siyang takot, nangako ang aming bata na hindi siya saktan. Matapos ang lahat, tumigil siya sa pagbugbog ng mga dragon 30 taon na ang nakalipas. Pero hindi nagtitiwala ang dragon sa kanya. Matapos ang lahat, hindi naman mukhang May 30th taon na si Kang. Tinanong ni Kang kung gaano nakatanda ang dragon, at mabilis na sumagot ang dragon na nasa 50s siya. Bilang tugon, sinabi ng aming bata na nasa 60 siya, na mas matanda kaysa sa dragon na bata. Siyempre, hindi iyon pinaniwalaan ng dragon. Maliban na lamang kung anak si Kang ng isang elf, walang paraan na mukhang ganoon siya kabata sa 60. May ideya siya kung ano ang hitsura ng isang tao na 60 taong gulang. At tiyak na hindi isa sa kanila ang ganitong mamamatay ng halimaw. Ang tao ko ay pinapahirapan ng bastardo sa kanyang buhay nang ituro niya ang mayabang na kalikasan ng mga dragon, at kung paano ito maiaayos lamang sa pamamagitan ng nararapat na parusa. Siyempre, ayaw ng dragon na pinagbabantaan siya. Ipinahayag niya na ang mga dragon ay takot sa kanilang buhay, at tiyak na ayaw niyang mapatay. Doon na naglinaw si Kang sa ilang hindi pagkakaintindihan na umiikot sa hangin. Ang scale knife at cutting board na pag-aari niya ay mga regalo. Wala siyang pinatay na mga dragon para makuha ang mga ito. Bagamat umamin siyang nanakit siya ng ilan, hindi siya pumatay ng isa. At tungkol sa kung bakit hindi niya naibalik ang artifact, nabiyak ito sa laban sa Demon King, kaya kahit gusto niya, hindi niya magagawa. Ibalik mo ito. Talagang nagsisisi siya sa pagkawala na nagdulot niya,
pero wala na siyang magagawa ngayon kundi humingi ng tawad. Nag-imbita si Kang sa tarantadong ito na uminom, pero parang insulto ang imbitasyon sa Dragon Kid. Hindi maganda sa kanya ang makipag-inuman sa isang simpleng tao. Pero sa huli, sobrang lasing na ang Dod mula sa lahat ng alak, habang nananatiling matino ang aming bata. Ipinagmamalaki ng Dragon na si Kang ang unang tao sa kasaysayan na pinalad na makapag-inom kasama ang Dragon. Pero hindi na-impress ang aming bro. Hindi ito ang unang pagkakataon na binigyan siya ng titulo na unang tao sa kasaysayan para sa isang bagay. Sige, tinanong niya kung sino ang naglatag ng itlog. Sa katunayan, masyadong bata pa ang Dragon Kid para gawin yun. Siyempre, medyo nagulat ang pulang buhok sa kapal ng loob ng aming batang yun na magsabi ng ganito, lalo na dahil hindi makapaglatag ng itlog ang mga lalaking dragon. Lumalabas na ang itlog ay talagang nakababatang kapatid ng pulanggay na ito. Hindi nagtagal nang dumaan ang isang dimensional rift sa kanilang dragon lair, at wala ang kanyang mga magulang noong araw na iyon. Kaya siya at ang itlog ay nauwi sa pagkaligaw sa mundong ito. Mga kalahating taon na silang na-stuck dito. Tinanong niya si Kang tungkol sa kanyang paglalakbay. May mga chismis sa Esbon na nawawala siya matapos talunin ng Demon King. Nagtataka siya kung hindi ba nagdiretso si Kang sa mundo, at kung saan siya nagpunta sa panahong nawawala. Sinasabi ni Kang na may mahalaga siyang dapat asikasuhin. Nang matapos siya, binalika niya ang mundo. Nagtatanong ang kamag-anak ng Dragon kung bakit nananatili si Kang sa isang walang kwentang restaurant na ito habang may kapangyarihan namang iligtas ang mundo. Ang isang tao tulad niya ay pwedeng sakupin ang planeta nang hindi nahihirapan. Nakakabaliw na hindi pa nagawa ni Kang ang anumang bagay tungkol sa mga halimaw na nagwawala, at mas nakakabaliw pa na hindi man lang niya sinubukang sakupin ang mundo. Pagkatapos ng lahat, ang mga tao ay puro uhaw sa kapangyarihan, naghahanap ng gyera, makasarili, at sariling kapakanan lang ang iniisip. Naalala pa niya kung paano, nang mawala ang Demon King, agad nag-umpisa ang mga tao na mag-away sa halip na tamasahin ang kapayapaan. Inaamin ni Kang na ganito nga ang kalikasan ng tao, pero hindi na siya interesado sa mga ganyang bagay. Nababagot na siya rito. Matapos makipaglaban sa mga halimaw sa loob ng 30 taon, hindi na siya naghahangad ng kapangyarihan o awtoridad. Hindi talaga naniniwala ang Dragon Kid sa anumang salita mula sa isang simpleng tao. Gayunpaman, sinabihan siya ni Kang na alagaan mabuti ang kanyang nag-iisang kapatid. At oo, talagang makikita mo kung gaano kahalaga ng pulang buhok ang kanyang kapatid sa paraan ng pagyakap niya sa itlog na yun sa kanyang mga braso. Hindi nagtagal, nahuhulog ang itlog, at ang maliit na nilalang ay sa wakas ay nakakawala mula sa makikitid na shell upang magunat ng mga pakpak at matutong lumipad. Nagtanong si Kang sa maswerteng kapatid kung pangalanan na ba siya ang kanyang kapatid. Mukhang hindi pa naisip ng pulang buhok ang ganoong kalayo, kaya sa ngayon, tawag niya rito ay hatchling. Sinundan ni Kang ng isa pang tanong, tinanong kung ano ang kasarian ng maliit na nilalang na ito. Sabi ng naiiritang pulang buhok, babae raw siya. Mukhang talagang mahilig na ang ating batang lalaki sa maliit na isa. Sa mas malapitan, para bang kamukha siya ng millet, pero mayroong maliliit na ngipin, na nagpapaisip sa kanya na ang mga dragon ay maaaring isinilang na omnivore. Ang pulang buhok ay halatang masaya na mayroong napaka-cute na nakababatang kapatid para makasama siya sa malamig at hindi kilalang mundong ito. Tungkol sa mga mundo, casually na tinanong ni Kang kung mayroon bang tahanan ang Dragon King sa planetang ito. Hindi agad sumagot ang pulang buhok, na malamang ay nangangahulugang sila ay mga palaboy. Sa tingin ko, yayayain ng kaibigan ko silang dalawa na manatili sa kanyang restaurant, kung wala silang matutuluyan. Sa ibang mundo, sa kontinente ng Espan, dati ay may nakakatakot na bagyo, na nagdulot ng paglipat ng mga demonyo kasama nito. At bawat bugso ng hangin ay nadarama ang amoy ng labanan, nagbabalik ng mga nostalgic. Mga alaala sa isang tiyak na tao na may nagniningning na mahabang buhok. Masayang binibigkas ng taong ito ang pangalan ni Myro Likes, inaalala ang huling inumin na kanilang ibinahagi. Balikan natin ang ating masaya, mapagmahal na maliit na diner, kung saan ang ating batang lalaki ay naglabas ng napakaganda at nakakaakit na hamburger steak. Matapos pakainin ng steak sa dragon at sa kanyang bagong silang na kapatid, tinatanong niya kung aalis na sila ngayon. Siyempre, bilang bahagi ng kaugalian ng kanyang diner, hindi siya naniningil sa dragon para sa pagkain,
kahit na karaniwan itong nagkakahalaga ng $10. Nang marinig ito, ang dragon na may pulang buhok ay nahi-curiosity na nagtatanong kung nag-aalok din siya ng serbisyo sa panuluyan. Na nagpapahiwatig na ang taong ito ay walang tahanan. Maaaring siya ay isang makapangyarihang dragon, ngunit ang implasyon ay pumatay sa iyo bago ang isang espada sa mga araw na ito. Gayunpaman, naiintindihan ni Kang ang sitwasyon ng dragon, na parang nalulumbay ito matapos pumasok sa isang hindi kilalang mundo. Kilala ang mga dragon na maging mapagmataas at makasarili na mga nilalang na nagagalak sa kanilang sariling kadakilaan. Pero ang ganitong pakiramdam nang makita ang isang dragon na naging mahina at nag-iisa, ay natatangi sa kaso ni Kang, at naniniwala siya na ang ganitong tanawin ay magpapabaliw sa mga iskolar ng ibang mundo. Gayunpaman, inaalok ng anak ni Ekman Rex ang isang grade 4 na Mage Stone, na sinasabing sobrang mahalaga kahit sa mga pamantayan ng mundo ng tao. Pero nang isabay siya ng ganoong simbolo, hindi napigilan ng aming bata na takpan ang kanyang mukha sa hindi mapigil ang tawanan. Tungkol sa bagong silang na maliit na dragon, tila mayroon siyang itim na butas para sa tiyan at gusto pa ring kumain ng mas maraming pagkain. Pinapakain siya ni Kang at iniisip na ang manirahan sa mundong ito kasama ang isang sanggol na dragon ay mas malaking suliranin kaysa sa simpleng pagsisikap na mabuhay dito. Sa ilang paraan, namimiss din niya ang ibang mundo. Naaalala ang boses ng parehong tao na kanyang nakinumpleto. Isang hapdi ng panghihinayang ang bumabalot sa kanya, na nagpapaalala sa kanya na hindi na siya makakakita muli ng ang babae muli. Sa kabila ng kanyang pagtanggi na mag-alok ng serbisyo sa pagtutuluyan, talagang nagpasya siyang gumawa ng kabutihan para sa dalawang dragon at pinapayagan silang manatili ng ilang araw ng walang bayad. Pero ito ay talagang paraan ni Kang para makayanan ang kanyang panloob na kalungkutan, na nakakaramdam ng pag-iisa. Ang pulang buhok ay nandoon sa ilalim ng pressure dahil masyadong marami ang pabor na ginagawa ng ating batang lalaki na kailangang balikan balang araw. Nag-isip si Kang sandali at nagpasya na ituro ang kanyang daliri pababa. Hinati ang isang dimensional portal na ginagamit niya bilang kanyang personal na subspace. Si Kasem, ang immortal na goblin, ay bumati sa kanyang hari matapos ang mahabang panahon. Kailangan kong sabihin na ang goblin na ito ay baliw at puno ng estilo para sa isang mababang antas na halimaw. Gayunpaman, ang espesyal na bagay tungkol sa kanya ay hindi siya namamatay sa subspace at siya ang tagapamahala ng dimensyon ni Kang. Taina't respetuhin ni Kasem si Kang sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya bilang hari, pero ayaw ng ating bata ng mga pangalan ng royalty, kaya't pinanatili na lang niyang simple. Nagtatanong si Kasem kung ano ang hinahanap niya. Pinapakiusapan ang lalaki na humiling ng bilang ng mga magic stones na mayroon sila sa loob ng subspace. Inihayag ng tagapamahala na mayroon silang halos walang hanggan na dami, ngunit pagdating sa pinakamataas na kalidad ng magic stones, mayroon sila ng 5,120 ng normal na mataas na antas. Si Kang ay binato ng walang kabog-abog ang batong grado 4 kay Kasem para idagdag sa subspace, na tinanggap ito ng walang tanong. Nasa kalagitnaan na siya ng pakikipag-usap nang bigla siyang makaalala ng isang bagay. Samantala, ang pulang dragon ay nakatayo dito na walang masabi, dahil hindi siya makapaniwala na kahit ang mga pinakamataas na ranggo ng mga magic stone ay walang halaga sa taong ito. Maingat na nagpaalam si Kasem sa kanyang hari, bago siya maalala muli bilang ang ordinaryong si Kang Cholho ng mundong tao habang siya ay umaalis. Sa pagkakaayos na yon, tumayo ang ating batang lalaki upang iatas ang isang bunch ng mga tungkulin sa pulang dragon para alagaan. Ang eksena ay humantong sa susunod na araw, kung saan makikita natin ang ating paboritong sanggol na dragon na natutulog. Kahit na may literal na pagkawasak sa labas. Nasa coma na siya sa puntong ito. Gayunpaman, talagang naiinis si Kang sa kanyang tanga na nakatatandang kapatid na ang solusyon sa bawat problema ay ang mag-shoot ng fireball sa mga bagay. Ang layunin ng ating bida ay talagang makatulong sa dragon na mapanatili ang kanyang apoy sa isang tiyak na target nang hindi sunog ang paligid nila. May dala siyang skewer na may piraso ng karne. Sinunog ng dragon ang karne sa magandang kulay, pinapabuti ang hinahanap ni Kang. Nagulat din siya sa uri ng rapier na nakuha ni Kang mula sa ibang dimensyon, dahil kahit na ginagamit ito bilang skewer dito, hindi ito naapektuhan ng hininga ng dragon. Ang sandata ay tinatawag na Rekefel Shaft, pinangalanan sa matalinong duwende na si Rekefel na naglaan ng buong buhay niya sa paggawa ng banal na sandata. Maaaring ituring ito bilang isa sa pinakamagandang sandata sa buong mundo.
Pero nakakatawa, si Kang ay gamit ang kanyang pinakamagandang inventaryo bilang kagamitan sa kusina, ang parehong inventaryo na kayang ipagpapatayan ng mga tao upang makuha. Medyo naiirita ang dragon na ginagamit niya ng mali ang mga sandata, pero pinabola siya ng ating kaibigan na ginagamit pa rin niya ang kanyang inventaryo ng higit pa kaysa sa mga dragon, na nangongolekta lang ngunit hindi gumagamit ng kahit ano. Mula sa kanyang asal, napag-alaman ng pulang ulo na ang personalidad ni Kang ay parang gabi at araw kumpara sa isang dragon. Pati na rin, naaalala niyo ba ang public servant agent kanina? Masaya si Choi na nandito na ulit sa diner, tinatangkilik ang masarap na kombinasyon ng pagkain na inihanda ng pinakamagaling na kusinero, sa literal na kahulugan. Nagulat din siya na may bagong empleyado na si Boy na nagtatrabaho sa ilalim niya, na nagdulot ng takot sa dragon. Sa hiwalay na usapan, inihayag ni Choi ang paglitaw ng isang bagong at hindi kilalang dungeon sa underground passageway. Dahil sa paglitaw nito, nagre-recruit si So Demon ng mga awakened hunters para labanan ang banta. Tingnan natin kung paano nabubuo ang dungeon o kung ano ang kahulugan nito sa mundong ito. Si Kang ay nauunawaan na dapat ay may mga imbakan para sa mga halimaw, na nagsisilbing portal o pintuan sa pagitan at sa iba't ibang dimensyon sa pamamagitan ng mga bitak sa dimensyon. Ngayon, ganito rin ang nangyari kung paano siya napunta sa mundong ito, na pareho rin para kay Kan, ang anak ni Ekman Rex. Nagtanong ang ating batang bida tungkol sa rating ng hirap ng dungeon at natuklasan na ito ay dapat na nasa pinakamababang antas. Ibig sabihin din ito na sina Kim Sang-ho at ang kanyang team na Zankako ay ipakakalat upang harapin ang banta mula sa panig ng So Demon. Siya ang parehong tao mula sa simula ng kwento. Mula sa panig ng Sinchan, si Chaeyoung ay magpapalakas kasama ang sarili niyang koponan. Isang pangalan na hindi pa narinig ng aming batang lalaki. Pero sa katotohanan, si So Demon ay pinuprotektahan ng Spear Mage habang ang rehiyon ng Sinchan ay nasa ilalim ng proteksyon ng Ice Witch. Ang pinakamalapit na pagtutukoy sa karakter ng batang ito ay si Esdeath mula sa Akamega Kill series para sa akin. Itinuro ni Choi na may backup team na ginagawa bilang insurance. Kaya't nagmamasid sila para sa mga aplikante. Ipinahayag ng ahente ng pampublikong serbisyo ang kanyang sariling kalungkutan. Nawawasak ang kanyang puso sa tuwing nakikita niya ang isang job post para sa isang dungeon. Pero sa kasamaang palad, hindi lahat ay pinalad sa proseso ng awakening. Tanging ang pinakamahusay sa pinakamahusay ang pinipili para sa trabaho. At nakakalungkot na lahat sila ay may mga pamilya na dapat pakainin ngunit hindi sila makasali dahil sa kanilang ranggo. Sa ilang mga paraan, iniisip niyang mas maganda ang kalagayan ng mga hindi nagising na tao sa buhay na ito. Isang ligtas at matatag na trabaho na walang panganib ng kamatayan. Nang mapagtanto niyang mahuhuli na siya, tinapos niya ang pag-uusap at pinasalamatan ang ating batang kaibigan para sa natatanging pagkain tulad ng dati. Lalo na, humanga si Kan na ang kanyang kontribusyon ay nakakakuha ng kaunting papuri. Nag-iisip si Kang kung dapat na ba siyang lumabas at bumili ng higit pang karne ng adaho para muling mag-invest sa negosyo. Kaya't ginawa niya yun at pumunta sa pamilihan para sa listahan ng mga sangkap. Habang kausap niya ang mamamatay tao, narinig ni Kang ang anunsyo na sumali sa raid party. Yung guy sa malayo ay kamukha ng nakita niyang tao noon. Siya pala si Sang-ho, ang Spear Mage, na kilala bilang grade 2 Awakened Warrior. Mukhang totoo ang mga salita ni Choi kasi talagang naghahanap sila ng party. Sa usapang party, pag-usapan natin ang mga assault groups na sa mundong ito ay tinatawag na raid parties. Kadalasan, katulad ito ng karaniwang RPG game system, isang format na talagang gustong-gusto ni Kang noong mga panahong iyon. Ang mundo ngayon ay tila hindi naiiba sa isang fantasy game at kaya't madali lang ang mga patakaran. Naiintindihan, pero hindi lang yun. Kung naglaro kayo ng bagong laro na Marvel Rivals, siguro napansin nyo ang pagdami ng mga DPS players at kakulangan ng mga tank at healer, di ba? Ganoon din dito sa mundo. Ang mga damage dealing roles ay siksik at hindi gaanong maaasahan kumpara sa kakaunti at malalayong healer at tank. Sa kasamaang palad, dahil sa siksik na posisyon ng DPS class, hindi lahat ay nakakasali sa party. Naalala ni Kang ang mga salita ng isang lingkod bayan, na tumukoy sa miserable na buhay ng mga hindi katangi-tangi at nahihirapang makahanap ng trabaho. Pero sa puntong ito, iniisip ng ating binata na dapat mag-focus ang guy sa pag-aalala sa sarili niya kaysa ng pagtuon sa ibang tao.
Sa usapang yun, may isang taong hindi kilala ang tumingin sa kanyang pataka at walang nakita sa loob. Siya ay malungkot at talunan dahil wala siyang ibang makakapagmalaki. Pagbalik sa bahay, hinahanap ni Kang ang pulang dragon pero wala ito kahit saan. Ang kusina ay napakalinis na mabuti. Bigla, pumasok ang lalaki mula kanina sa kanyang diner na may nababalisa na ekspresyon sa kanyang mukha. Nahihiya pa siyang humingi ng ramen pero mabait si Kang at sinabi niyang walang magiging problema. Sa kanyang isip, iniisip niya kung paano ang tradisyon ng paggamit ng ramen bilang murang pagkain ay hindi pa nagbabago mula sa nakaraang 30 taon. Kahit na ang inflation ay tumama ng husto sa mga simpleng pagkain tulad nito. Bago simulan ang paggawa nito, nagtanong ang lalaki tungkol sa presyo ng ramen, na nagiging dahilan para ipahayag ni Kang na ito ay nagkakahalaga lamang ng $2. Ang pagbubunyag na ito ay nagbigay liwanag sa mukha ng lalaki habang agad siyang umorder ng 5 mangkok. Talagang namangha si Kang na may ganitong gana ang lalaki na kumain ng lahat ng pagkain sa isang sakay. Napansin na may kakaiba, inactivate niya ang kanyang detect eye skill, na nagpapahintulot sa kanya na tingnan ang intensyon ng lalaki, at nalaman na ang kanyang klase ay tinatawag na Diyos ng pagkain. Totoo ngang kakaibang kakayahan sa unang tingin, pero hindi naman bago ito sa ating bata dahil ang isa sa kanyang mga kakampi ay nakaranas na nito. Sa madaling salita, nakakatulong ito para makakuha ka ng maraming lakas habang kumakain ka ng pagkain. Ang kalidad ng sangkap ay may epekto rin sa resulta, pero makakakuha ka ng napakaraming progreso at magkaroon ng katawan na tulad ni Mr. Olympia kung patuloy kang kakain ng mga mataas na antas na halimaw. Sa parehong oras, mahirap makuha ang kakayahang umunlad sa mga unang yugto, at lumalabas lamang ito sa pinakapuno nitong anyo kapag kumakain ng mga mataas na grado na halimaw. Dagdag pa dito, madalas kang nagugutom, kahit na ang mga epekto nito ay nagsisimulang hamupa matapos ang pag-level up at pagbuti sa kasanayan. Habang hindi ito totoo para sa lalaking ito dahil siya ay kulang na kulang sa kasanayan para sa kanyang klase. Nagdesisyon si Kang na magalit at naghatid ng extra large na plato ng ramen na may grilled na karne ng atahu bilang toppings. Ito marahil ang uri ng ramen na pinapangarap ng mga estudyanteng kolehiyo na makain araw-araw. Ang nakakagulat na bahagi ay nagdagdag siya ng karne ng atahu bilang libre mula sa kanyang bahagi, na nagpapakita ng kanyang magandang kalooban na alam na ang ilang tao ay talagang nahihirapan sa buhay, at ito rin ang dahilan kung bakit may posibilidad silang mamatay ng mas maaga sa laban. Kung may ibang personalidad ang lalaki, balak ni Kang na hindi siya pansinin. Pero sa ganitong paraan, iniisip niya na ang epekto ng karne ng ataho ay makapagpapalakas sa kanya ng kaunti. Sabihin din ni Kang na ang unang pagkain ng araw ay libre bilang kaugalian sa kanyang kainan. Sa totoo lang, tungkol ito sa ataho na karne at hindi ramen. Nagpasya ang lalaki na kumain ng masarap na piraso ng karne, nasisiyahan sa banayad na lasa nito. Hindi siya makapaniwala na ang karne ay pwedeng maging malambot sa ganitong kasarapan. Sunod, kumuha siya ng malaking bahagi ng ramen at talagang natapos ang buong pagkain. Tumaas ang kanyang mood, pinasalamatan niya ang kahangahangang chef para sa kanyang kabaitan. Sinubukan niyang kumuha ng pera mula sa kanyang petaka nang bigla na lang may mga bagay na nahulog. Napansin ni Kang ang isang necktie at tinipon ang pera. Ang lalaki ay mabilis na umalis ngunit nangako na babalik. Sa kanyang kasuutan pa lang, nagtataka si Kang kung gusto ng lalaking ito na magpahanga sa iba sa paraan ng pagdadala niya ng kanyang tie. Nakadagdag ito sa kanyang pagkaunawa kung gaano kahirap ang buhay sa mga panahong ito. Matapos ang ilang sandali, natagpuan ng lalaking iyon ang isang gate habang naglalakad. Ang dimensional gate ay nakalutang sa kalangitan, na nagdulot ng agarang paglikas ng mga sibilyan at pagtatayo ng mga barricades sa mga lugar. Ang parehong lalaki mula kanina ay humihikbi na sumali sa laban bilang isang awakener. Ngunit nang tanungin tungkol sa kanyang ranggo, naguguluhan ang kawawang lalaki sa kanyang paliwanag tungkol sa kanyang kakayahan, na may kaugnayan sa pagkain. Sa kasamaang palad, sinabihan siya na hindi basta-basta makakagamit ng sinumang karaniwang awakener para lumaban sa isang makapangyarihang dako tulad nito. Kahit ang pinakamahusay na mga kasapi ng koponan ay nakabalik na may mga tiyak na sugat kaya hindi madaling payagan ng sinuman. Sinabihan siyang mag-evacuate sa isang ligtas na lugar, nang bigla niyang napansin ng isa sa mga healer. Ang batang ito ay talagang kanyang sariling anak na babae at siya'y nagmadaling hanapin siya.
Pinagsabihan niya si Mijan na huwag pumunta sa ganitong delikadong lugar kapag ang dapat niyang pagtuunan ay ang paaralan sa ngayon. Ang kawawang bata ay nagbahagi na hindi siya makaupo lamang habang maraming mga sugatang tao sa paligid, at kaya't inorganisa ng paaralan ang ilang mga estudyante upang tumulong. Pero mas nalilito siya na makita ang kanyang ama dito sa lahat ng lugar. Hindi niya kailangan ang tulong nito at kahit na siya'y nagagalit sa kanyang ama na ang tanging meron siya ay isang walang kwentang kakayahang kumain at magtrabaho. Hindi siya umuwi para tingnan siya at bigla na lang siyang nag-aalala. Sa isang paraan, galit si Mijan sa kanyang ama dahil hindi lang siya nagtatrabaho para kumita ng puntos para sa scholarship, kundi ngayon ay pinapakita pa siyang kawawa. Itinulak niya ito palayo na nagdulot para mahulog ang kahon ng necktie mula sa kanya. Malamig na ipinapaalala ni Mijan sa kanyang ama na wala nga itong armas para iligtas ang sarili nito. Sa usaping mga nagising, dumating ang spear mage na si Sang-Hu at nagtatapos ang pagtatapos ng dungeon raid. Ang mga resulta ng laban ay nangangailangan ng mga healer na alagaan ang mga nasugatang mandirigma, kaya si Mijan ay kailangang magmadali sa kanilang kagyat na pagsagip, na nag-iiwan sa kanyang ama na pakiramdam na walang silbi sa huli. Nagkat ang eksena sa aming batang si Kang, na tumatalakay sa konsepto ng mga klase habang nililinis ang kanyang talam. Tingnan mo, ang isang klase ay kumakatawan sa isang tiyak na uri ng kakayahan. Mayroon talagang 5 grado o yugto upang maabot ang pinakamataas na antas ng kakayahan. Ngayon pagdating sa kanilang bansa sa mundong ito, ang mga Awakener ay dapat nilang paunlarin ang kanilang mga kasanayan sa isang cipher school system, na sa kabuuan ay katulad ng normal na paaralan, maliban na ito ay nakatuon sa pagtulong sa mga Awakener. Sa pagmaster ng unang yugto ng klase ng Awakener, nagkakaroon ng kakayahang pumili ng pangalawang klase depende sa sariling desisyon at kapaligiran. Maaaring magmaster ng 2 klase ang mga tao, ngunit sa mga pagkakataong yon, karaniwang itinuturing silang mas mataas na ranggo ng asosasyon. Gayunpaman, ang prosesong yun ay nangangailangan ng masusing pagsisikap, kaya hindi ito maaabot ng karamihan. Ipinahayag din ni Kang na kung sakaling may mangyari at makuha ng isa ang hindi magandang kakayahan, ang malupit na realidad ay wala silang ibang pagpipilian kundi humanap ng bagay na talagang angkop sa kanila. Ngayon, mayroong ika-6 na klase, isang bagay na tanging ang ating bida lamang ang nagmaster sa kanyang huling labanan. Mula noon, hindi na siya nakapagpatuloy sa anumang mas mataas na klase, na nagdadala sa conclusion na ito na ang kanyang hangganan. Gayunpaman, ang pulang dragon ay nagmamadali upang hanapin ang ating batang lalaki, na nags-revealing na mayroong mahalagang nangyari. Ang kanyang nakababatang kapatid na si Kuil ay nakapagbigkas ng kanyang unang mga salita. Ngayon ang pangalan ni Kuil ay balita din sa ating batang lalaki, pero sa tingin ko, si Kan ay nagbigay ng pangalan sa kanyang kapatid pagkatapos ng lahat. Ipinapahayag niya ang mga salita ni Kuil. Ang cute na maliit na marshmallow ay masayang tawagin si Kang na papa, na talagang nagpapainit sa kanyang puso. Talagang nakaka-cute, at lumalabas na ang baby dragon ay siya ring nagbigay ng pangalan sa sarili bilang Kuil upang ipahiwatig na siya ay residente ng mundong ito. Sige, ang sentient na marshmallow ay nandito na inuulit ang salitang papa, dahilan para si Kang ay playful na pinapakalma siya. Ibinahagi niya na ang mga dragon ay espesyal, dahil sila ay pinagpala sa pagmaster ng isang klase mula pagkasilang. Pareho silang curious kung anong klaseng klase ang na-master ng maliit na dragon na ito, at sabik silang malaman ito sa hinaharap. Biglang may dumating na hindi inaasahang bisita. Siya ang parehong naguguluhang lalaki mula kanina, at inuutusan niya ang parehong bagay muli. Habang nakaupo si Kang sa harap niya, inihahanda ni Kan ang pagkain. Ang lalaki ay nagpatuloy sa pagsasalita tungkol sa kanyang malungkot na karanasan kasama ang kanyang anak na babae noong siya ay nagtangkang sumali sa isang raid party, na ibinubunyag kung paano ang kanyang anak na babae ay desperado na makakuha ng scholarship sa pamamagitan ng naghihilom sa mga nasugatan. Ang makita siyang nagtatrabaho ng sobrang hirap ay nagpasakit sa kanyang puso, at hindi siya makatutulong sa kanya at pinagsabihan siyang lumikas dahil isa siyang walang kwentang Awakener na walang kapansin-pansing kapangyarihan. Tungkol sa kanyang anak na babae, mayroon siyang kamanghamanghang kapangyarihang magpagaling kahit sa kanyang edad, na nag-uukit sa kanya sa mga third-class Awakener. Ang kanyang mga grado ay hindi rin biro. Ang batang babae ay may lahat, at nakasalalay na lamang ang oras bago siya makilala ng tama ng samahan.
Noong unang dumating siya sa restaurant, talagang gusto niyang pumunta sa kanyang paaralan para sa isang observation day pero hindi makahanap ng damit sa kanyang budget. Kaya ang nagawa lang niya ay bumili ng necktie, mukhang kawawa pero sinisikap pa ring gawin ang kanyang makakaya. Sa puntong ito, naniniwala siyang mas mabuti na lang nakalimutan ang obserbasyon sa klase. Sa kabila ng lahat, isa siyang ama na hindi man lang makasuporta sa kanyang sariling anak na babae. Tuluyang bumagsak ang lalaki, ipinapahayag na kahit sa nakababahalang sitwasyong ito, nagugutom siya. Nakikinig si Kang sa kanyang mga salita na may bukas na isipan, naririnig na isa siyang simpleng tao na nakatuon sa pagkain na kailangang umasa sa maraming pagkain para isang araw ay maging kapaki-pakinabang. Bigla, tumayo ang aming batang lalaki upang kausapin ang kanyang empleyado, nakakatakot na tinatanong kung okay lamang na pakainin siya ng marami. Ang komento na ito ay nagpagulo sa mundo ni Kan, dahil iniisip niyang malapit na siyang lutuin tulad ng ang natitirang mga halimaw. Ipinahayag ni Kang na ito ay isang biro lamang, at napansin din ng balat na naalis ni Kuel. May ideya na pumasok sa isip ng ating batang bida habang pinaplano niyang gamitin ang balat, kahit na laban sa mga reklamo ni Kan na umaasa na gamitin ito bilang alaala. Naghanda ng pagkain, nagresulta ito sa nakabibighaning Itaho extra large ramen na serving. Napansin ng lalaki na ito ay katulad ng nakuha niya noong nakaraang pagkakataon, at ayos lang kay Kang na kumain siya hanggang sa magsawa. Tahimik niyang pinagmamasdan ang lalaki habang kumakain hanggang sa matapos ito. Nagbayad ang lalaki sa kanya para sa pagkain, at bago umalis, nagpasalamat kay Kang sa pagiging nakikinig. Taon sa oras ng pangangailangan. Habang umaalis siya, ang matalinong Kang ay nagbigay ng isang piraso ng payo na lubos kong inirerekomenda sa lahat ng nanunood ng video na ito na sundan. Mahirap ang buhay para sa lahat. Naiintindihan niya na mas magiging mabuti kung may mga bagay na mas madali kaysa sa iba. Ayon kay Kang, ang mga tao na nagtatrabaho ng mabuti araw-araw ay laging nakakasalubong ng magandang kapalaran sa huli. Kaya, hinihikayat niya ang taong nababahala na subukan muli bukas, at palagi siyang narito para sa kanya tulad ng isang maasahang balikat. Nagbigay si Kang ng magandang ngiti at pinatnubayan siya. Gayun din, hindi alam ng kanyang customer, isinama niya rin ang balat na inalis ng dragon bilang bahagi ng ang pagkain, kaya tiyak na maaapektuhan ang paglaki ng lalaki sa hinaharap. Naguguluhan si Kang kung bakit siya nagpapakabait sa isang random na tao. Pinapadama ang mukha ng maliit na marshmallow, ibinubunyag ni Kang na dahil ito sa kanyang ama na nakaranas ng masalimuot na buhay, kaya marahil dahil dito. Sa susunod na eksena, makikita ang parehong lalaki na umuuwi at natagpuan ang kanyang natutulog na anak na babae. Napansin din niya na kinuha ni Mijin ang necktie at dinala ito sa bahay. Ang kawawang babae ay humihingi ng tawad para sa sinabi niya sa kanyang ama habang tumatakbo ang luha sa kanyang mukha. Dahan-dahan siyang inaalagaan ito at humihingi rin ng tawad. Pinapagtanto kung gaano siya kaiyahiya sa lahat ng mga bagay na ginawa niya at sa hindi komportable. Buhay na pinilit siyang aipilia. Pero kahit pagkatapos ng lahat, sa kabila ng kanyang mga pagsubok, mahal na mahal pa rin niya siya. Kinabukasan ng umaga, nagmamadali siyang pumunta sa lugar ng trabaho. Humihingal siya habang humihingi ang recruiter ng kanyang registration card at nalaman niyang pareho pa rin si Kim Man-ho mula noong nakaraan. Siya ang taong nawala at gumawa ng napakapangit na trabaho sa insidente sa dormant section noong nakaraan sa Yangdengpo Dungeon. Maliwanag na magiging isyo kung gagawin niya ulit yon, pero sa kabutihang palad, nailigtas sila ng Zankaku team noong nakaraan, kaya't naiiwasan ang anumang pinsala. Ngayon, nais lamang niyang magbigay si Man-ho ng kanyang pinakamahusay. Ang gate ay naglalabas ng madilim na enerhiya sa itaas, habang ang recruiter ay nag-uutos ng pagtatapos ng proseso ng recruitment dahil handa na ang kanilang koponan na umalis. Ang umaga ay presko at ang ating batang lalaki ay naglalaro sa kanyang lakad nang bigla niyang makita ang kaguluhan sa kanyang harapan. Maging si Sang-ho ay hindi makapaniwala na ganito na ang tensyon ng sitwasyon. Mula sa impormasyong natanggap nila, nabanggit na isang koponan ng mga miyembro ng Awakener mula ika-5 baitang hanggang ika-7 baitang ang pumasok sa dungeon. At sa kanilang pinakamasamang bangungot, isang nakatagong boss ang lumitaw sa parehong dungeon kung saan pumunta ang ama ni Mijin. Tayo ay sumisid ng mabuti sa loob ng dungeon. Dapat itong maging kapaligiran ng kagubatan kung saan agad na inatake si Man-ho ng isang dinosaur na parang galing sa Jurassic Park.
Biglang sinuntok ni Bro ang freaking raptor at napatay ito sa isang atake, ipinapakita kung paano siya nakakaramdam ng kakaibang motibasyon at puno ng enerhiya. Dapat rin siyang nagugutom na ngayon, pero hanggang ngayon ay wala pang nangyayari. Bigla, isa sa mga kasapi ng grupo ang tumukoy sa isang nakakagulat na bitak sa loob ng dungeon. Ang lupa ay sumasabay sa malakas na pagyanig ng lindol habang ang napakalaking Tyrannosaurus Rex ay sumabog sa isang nakabibinging sigaw. Ang halimaw na ito ay dapat na ang nakatagong boss. Ang mga nakatagong boss ay dapat lumitaw ng hindi inaasahan sa loob ng dungeon at tanging kapag may punit na dimensional na bumukas mula sa loob. Ang nakakatakot na kinalabasan ay palaging nagreresulta sa pagkamatay ng cleanup squad, na nangyayari ngayon habang ang Tiger X monster ay naglalabas ng galit nito. Ang team ng lalaki ay nagtatakbuhan palayo nang bigla niyang mapansin ang mana crystals mula sa nilalang na kanyang tinanggal. Magandang grado ito at magreresulta sa magandang kapalaran para sa kanya kung maibibenta niya ito. Ang pag-desperation ni Manhu ay nagreresulta sa kanya na tumakbo papunta sa mga crystals, na isang talagang walang ingat na desisyon dahil ang napakalaking dinosaur ay nagtatangkang abutin siya. Ang pinaka-nakakatawang bahagi ay sa halip na direktang kainin siya doon, ang monster ay tinamaan siya gamit ang ulo nito na nagpapalipad sa kanya. Sa isang suntok lang, napagtanto ni Manho kung gaano siya kasyutil. Bumilis siya papasok sa dungeon para sa kaligayahan ng kanyang anak na babae. Isang agos ng kanyang matatamis na alaala ang dumadaloy sa kanyang isip, mula sa unang yakap niya sa kanya. Ang mga salita ng kanyang anak na babae ang nagsilbing gasolina upang siya ay bumangon. Kung mamamatay siya dito, wala nang depensa si Mijin. Pinagsama ang kanyang tapang at lakas, siya ay tumindig at humarap sa halimaw na Tiger X. Kahit na laban sa lakas ng ganitong mabangis na boss, siya ay nananatiling matatag, tinatanggi ang mismong realidad ng kanyang nakapanghihina na laban. Ang hindi matitinag na espiritu ng tao ni Manhu ay nag-channel at nakatuon siya ng kanyang lakas sa isang suntok sa bibig ng nilalang, na nagresulta sa isang nakakagulat na epekto ng pag-akyat sa ranggo. Sa wakas, siya ay umunlad at nakayanan na ring pigilin ang atake ng halimaw. Wala na siyang nararamdamang gutom o sakit. Maging ang Tiger X ay nagulat at sinubukang lamunin ng tao muli sa pamamagitan ng pagtakbo sa kanya. Pero si Manhu ay nasa kanyang sandali ng aura farming dahil literal niyang pinipigilan ang isang higanteng dinosaur gamit ang parehong kamay. Bagaman siya ay itinutulak pabalik, hindi ito humahadlang sa kanya na matalo sa labanan. Nais ni Manhu na panatilihin ang posisyong ito hanggat maaari. Ang magandang balita ay, dumating na ang Spear Mage at ang kanyang grupo bilang tugon sa alerto ng nakatagong boss. Siya ay nagulat nang makita ang isang ordinaryong tao na nagbablock sa isang grade 2 Tiger X mag-isa. Ngayon, tinatawag na yun na pagtatalaga. Talagang gusto ko ang paraan na ang kwentong ito ay hindi lang tungkol sa pag-aangat sa pangunahing tauhan, kundi pati na rin sa pag-develop ng mga tauhan sa gilid. Pinupuri ni Sanghu ang kamanghamanghang lalaki sa kanyang kakayahan, at plano pa niyang kunin ang kanyang business card pagkatapos ng laban. Nakikita ang kanyang mga kakayahan, nalalaman nating ang ebolusyon ni Manhu ay umakyat na sa Shikshan class, na nangangahulugang siya ngayon ay parang isang tangke na may kapangyarihan ng DPS. Isa itong kakaibang set ng kakayahan, katulad ni na Mr. Fantastic at Wolverine mula sa Marvel Rivals. Tungkol naman sa ating kaibigang si Kang, nakamasid siya sa tagpuan mula sa gilid, talagang masaya na si Manhu ay kayang makatanggap ng grade 3 na ebolusyon. Magandang bagay ito sa kabuuan, dahil personal na tumulong ang Spear Mage sa kanyang evacuation. Tama na ang laban, oras na para tayong bumalik sa diner. Ang mahal nating Marshmallow ay napapatingin sa pagyonang dahil sa sobrang antok niya, habang ang mga balita tungkol sa pagkatalo ng nakatagong boss ay umaabot sa mga balita. Si Kim Manhu ay itinanghal bilang bayani na tumulong sa kanyang grupo na makaligtas. Sa pagtutol sa espesyal na kakayahan ng boss, nakapasok siya sa ebolusyon ng grade 3, nakakamit ang titulong MVP sa raid. Pumasok din siya sa mga pahayagan, at mukhang labis na proud ang kanyang anak. Nagpasya rin ng Awa Kenner Association na bigyan ang lalaking ito ng tamang rating at binigyan siya ng malaking pera. Sinasalubong ng cute na hawak-hawak ang baby dragon, nagtatanong si Kang kung abala siya sa pagbabasa ng dyaryo. Mukhang tumaas ang kanyang timbang, at ganun pa rin ang kanyang tawag sa kanya na papa. Kahit na itinanggi ni Kang ito,
Ang adorable na Munchkin ay tinitingnan siya ng may napaka-sweet na mga mata na talagang hindi siya makapanalo sa kanya. Ang transmisyon ay nagsasalita tungkol sa isa pang balita ukol sa isang magnanakaw na naging patuloy na sakit ng ulo para sa maraming mga ngalakal sa rehiyon ng Saota Moon. Ang walang hiyang ito ay mukhang mahilig sa makikinang na bagay, at siya ang responsable sa pagnanakaw ng mga mababang uri. Mga mana crystals sa isang nakababahalang bilis, hanggang sa ang association ay nagpa siya ng makialam. Ito ay isang babala sa lahat na mag-ingat sa magnanakaw na ito hanggang siya ay mahuli. Ang ating bata ay talagang nai-entertain sa balitang ito, at mas nagulat pa siya nang dalhin ng maliit na bata ang isang baso ng tubig para inumin. Ako ay kinakabahan sa tuwing siya ang kumukuha ng kwento sa puntong ito. Gayunpaman, mabilis na nakisali si Kan para pigilan ang ating bata sa pag-inom ng tubig na iyon. Bukod dito, parang may masamang aura ang tao na ito nang walang dahilan, ngunit totoo pa lang dahil ang tubig ay maraming mikrobyo sa loob. Mukhang natutunan ni Kuel ang konsepto ng mga poso ng tubig mula sa isang ilustradong aklat. At ayon, baka naisip mo, hindi naman ito masyadong masama, di ba? Pero narito ang twist. Ang tanga ng dragon na ito ay hindi makapagpalit ng tubig ng banyo at balon. Ang mukha ni Kang ay literal na naging, anong sinabi mo sa akin? Kasi siya ay isang segundo na lang mula sa pag-inom ng parehong tubig. Ang nakakatawang eksena ay lumipat sa pangatlong pagbisita ni Choi sa restaurant, at talagang naiintriga siya sa kakdugi na ginawa ni Kang sa pagkakataong ito. Bukod dito, dumating si Manho sa diner na parang magkaiba sa kanyang hitsura dati, at may kasama siyang kaibigan, ang parehong spear mage captain na nakakarinig ng maraming kwento tungkol sa diner at sa may-ari nito. Tumayo si Choi sa gulat at respeto, habang medyo hindi nai-inspire ang spear mage na makita ang isang ahente mula sa association dito sa lahat ng lugar. Ang ahente ay nagulat na matuklasan na si Manho ay konektado sa spear mage. Bukod dito, lumabas na si Manho ay nakakuha ng bagong pagkatao bilang Shikshan warrior, na napakahusay sa isang kamakailang raid. Mula sa interaksyong ito, natutunan ng ating batang bida na pagkatapos gumawa ng isang kapuri-pering bagay sa mundong ito, may bagong pangalan na nakakabit sa iyong lumang pangalan. Talagang nagpapasalamat si Manho sa kabaitan na ipinakita sa kanya ng may-ari ng diner nang wala siyang anuman. Sa kabilang banda, sinasabi ni Kang na inaasahan niya ang pagdating niya. Tulad ng dati, ang ramen ang karaniwang order ng lalaki. Tungkol sa spear mage, gusto niyang subukan ang pareho. Ipinserve ang pagkain at, winasak ni Manho ito tulad ng dati sa isang kagat, na namangha ang kapitan sa kanyang gana. Inirekomenda niyang pumunta si Manho sa paaralan ng kanyang anak na babae, dahil aabutin pa siya ng kaunting oras para tapusin ang kanyang bahagi ng pagkain. Ayaw niyang manatili si Manho nang walang dahilan kapag siya ay libre, at pinapayagan siyang magpahinga ng isang araw muna. Kaya nagkataon na umalis ang lalaki, habang namangha ang aming kaibigan sa kalidad ng kanilang malusog na relasyon sa trabaho. Kapansin-pansin, ang lugar ay nagiging tahimik, kaya't lumingon siya at nakita ang kapitan na natutulog sa kanyang upuan. Sa susunod na eksena, makikita natin ang isang masigasig na pagtatalo sa pagitan ng spear mage at Kang. Galit na galit ang kapitan dahil hinawakan ng aming bata ang isang banal na nilalang at napasama pa ito. Ang halimaw ay nagbigay ng masamang ngiti bago sumabog ng mabangis na apoy.